We are now on the third week of March, and as we embrace this week, let us all joyfully celebrate the precious moments we've been blessed with and express ang atin pong buong pusong pasasalamat on the blessings that continue to unfold in our lives. Dahil araw-araw nga ay may dahilan tayo upang ipagdiwang ang kabutihan at katapatang ipinapangita ng Panginoon sa atin. Kaya naman, church, on this beautiful Sunday afternoon, let us all be thankful for the love and grace that surrounds us. Good afternoon, beautiful people of the Avenue Village. Isang Marsyayang Sunday na kayo po ay makasama. Indeed, what a joy it is na muli po kayong makasama sa atin pong sama-samang pagsamba. And happy third week of March Village. It is indeed so much fun to be with you all. Rich, truly, every breath we take is a reminder of the gift of life. At tama ka nga that on this beautiful Sunday afternoon, let us reflect on the simple joys that fills our heart. At speaking of joy, Rich, tunay nga po that your presence here today adds joy to our hearts and adds special warmth. Kaya naman, let's make this afternoon even warmer by greeting the person beside you. Sige po, ngitian niyo po ang inyong mga katabi at sabihin na it's so much fun to be with you today. It's so much fun to be with you, Ate Veb. Sige po, huwag po tayong mahiyang batiin ang atin pong mga kasama ngayong hapon. And village, on this beautiful afternoon, let us all gather and worship and raise our voices to our wonderful God. At sa atin pong muling paglapit sa Panginoon, let us take this special time to rejoice in His love and grace that never ever runs out. Let us not just go through the motions, but let us have this time to truly think kung gaano ba talaga kadakila ang ating Diyos, for His love surrounds us, giving us comfort, strength, and grace that knows no bounds. At sa atin pong muling paglapit sa atin pong Panginoon, let's just reflect on the deep love that our Lord has for each one of us. Kaya buksan lamang po natin ang atin pong mga puso this afternoon and let's feel the warm embrace of His goodness. Sariwain lamang po natin ang bawat awitin as a reminder of His amazing love, letting ourselves be filled with His joy of His goodness. At sa atin pong muling pag-awit at pagtaas po ng atin pong mga kamay, atin lamang pong iparamdam ang atin pong pagmamahal at paggalang sa Kanya. Let's convey our love to Him, letting be a song of thanks from our hearts, full of love. And village, let's enter with grateful hearts, ready to experience the beauty of His goodness. Ang atin pong pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Come on, everybody, let us stand up. So, this afternoon, bago po kami kumanta para sa Panginoon, gusto ko lamang pong sabihin sa bawat isa at gusto ko po lamang malaman po ng bawat isang nandito na grabe po yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Alam niyo po kung gaano ka lalim yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa bawat isa. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya di mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that's the reason why we are here. Yun po yung rason kung bakit tayo nandito nakatayo at umaawit sa Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Kaya muli, palakpakan natin ang Panginoon. His love is enough. Come on, everybody. And as we sing this song to our Lord Jesus, give your strength, give your heart. Let's give our soul, let's give let's give our everything to Jesus. Come on.
You'll open up to see the broken hearts gain a brand new start with a brand new heart. As the faithful hoping things unseen, you're enough to see all the things they dream come to life. We're living in a Savior day. This day is what we have now. In this moment we have chosen to praise. And it's changing how we live now. Come on, say, your love it broke my bones. More than enough and I need it. Here we go. 'Cause I've never known better. And I'll never know better. Come on, church. You're loving up to see the humble man find the cause of Christ with his outstretched hand. As the people grab his man to walk, you're enough to save him from the pain he bore. Here we go. 'Cause we're living in a Savior today. And this day is what we have now. In this moment we have chosen to praise. Everybody sing it out. Changing how we live now. Your love it broke my bones, Jesus. More than enough and I need it. 'Cause I've never known better. And I've never known better. This love will see me soar. It's more than enough and I need it. 'Cause I've never known better. And I'll never know. Sing it out. My Savior, you'll never let me go. My life is now secure. My Savior, you never let me go. And in your hands my future is brighter. Your love it broke my bone. More than enough and I need it. 'Cause I've never known better. And I'll never know better. This love will see me soar. It's more than enough and I need it. 'Cause I've never known better. And I'll never know better. 'Cause I've never known better. And I'll never know better. So thank you, Jesus, for your unfailing love. Thank you for your unconditional love. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. This time, let us give everything to Jesus. Iwanan po natin ang lahat ng mga bagay na nakakahadlang sa ating paglapit sa Panginoon sapagkat ang katotohanan po ay tinapos na po ng Panginoon ang lahat ng hadlang kasalanan upang tayo po ay malayang makalapit po sa Kanya. This time po, sa ating po mga puso, bigay po natin anumang mga dalahin, mga kasalanan, anuman pong bagay na nakakahadlang sa ating pagsamba, paglapit sa Diyos. Malaya po tayong lumapit sa Panginoon sapagkat ang lahat ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na alam. Binigay niya po ang kanyang buhay para po sa atin. All your pain be made mine. All the troubles, the tears you cry, we give it all that binds. I will place it on my shoulders, and I'll be seen like life. Father, give me strength. I know there is no other way, and I lay down my life for you. And this is the moment when all will be made new. I know that you don't understand, but this is part of a greater plan. So I lay down my life for you. This
This is love that had to bleed to bring you mercy, to set you free. You are mine, I am yours, and I will wear your burdens just like this crown of thorns. I will take your place. I know there is no one. Jesus said to you, when I lay down my life for you, this is the moment when all will be made new. I know that you don't understand, but this is part of a greater plan, and I lay down my life for you. This time, open up your hearts to Jesus. Give everything to Jesus. Lahat po ng hadlang, kasalanan, pinawi na ho yan ng Panginoon. Ang lahat ng balakid, ang katiliman, pinawi na ho yan ng Panginoon. Sapagkat siya ang liwanag sa dilim. Bigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Suko po natin ang ating buhay sa Panginoon sa pagkakataong ito. Give me all your pride, give me all your fears, give me all your secrets and all your tears. Give me all your time, give me all your shame. Watch them wash away, watch them wash away. Give me all your pride, give me all your fears, give me all your secrets and all your tears. Give me all your time, give me all your shame. Watch them wash away in Jesus' name. And I lay down my life for you. This is the moment when all will be made. I know that you don't understand, but this is part of a greater plan. And I lay down my life for you. I know that you don't understand, but this is part of a greater plan, and I lay down my life. Arms stretched out upon the street to show true love, to set you free. Thank you, Jesus. You laid down your life for us, Lord. Oh, you are amazing, God. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms, a fortress for to win. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Jesus. Be still,
a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. So let faith arise, let faith arise. Lift up your hands, my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour on my heart these things, I remember you are faithful, God. Jesus, I lift my hands, I lift my hands to believe. I believe in you, Jesus. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember you are faithful, God. Forever, let faith arise, let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. Jesus, as I pour out my heart, this thing, you are faithful, Lord, and we worship you, Jesus. Oh, we believe in you. We are faith in you. Come on, let's sing. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. So let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Jesus, faith in you, Lord. We believe in you. You are our God. You are our amazing God. You are our wonderful God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Maraming salamat po. Manatili lang po tayo sa presensya ng ating Panginoon ngayong hapon. Sa pagkakataon pong ito, kausapin po natin ang Panginoon ang personal because God is with us. God is here. Kaya ano po ng iyong puso ay lumapit po sa Diyos. Sapagkat tayo po ay malayang nakakalapit po sa Kanya. Sapagkat tayo nilinis niya ng Kanyang banal na dugo. Salamat po, O Diyos. Ipupurihin lang natin ang Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Sige po, sampitin lang ng iyong labi. Pinupuri kita, Panginoon. Sinasamba kita, Panginoon.
Tinatanghal kita, Panginoon, sapagkat ika'y walang hanggang Diyos, ika'y banal na Diyos, at karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang itanghal, karapat dapat kang awitan, Panginoon, karapat dapat kang luwalhatiin, Panginoon, karapat dapat na itaas ang iyong pangalan, sapagkat ika'y banal, Panginoon, ika'y makapangyarihan, ika'y walang hanggan, Panginoon, ika'y walang katulad, Panginoon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, O Diyos, na amin pong nararanasan sa amin pong buhay. Sa hapon pong ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pagsamba, ang lahat po ng pagdakila at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede na tayo makaupo. Okay po, so magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Okay. Ngayon po ay meron po tayong series. Ano po? Ano pong title ng series po natin? Ano po? I am. Okay. So, kung nasubaybayan po natin, last week po, ang tinakal po natin is, I am the bread of life. Okay. So, ngayon po ay titingnan po natin, ano po ba ang significance po nito sa atin pong pananampalataya, ano pong significance po nito, lalo na po dun sa mga first time po, sa mga bago pong nakaka-attend po dito sa atin, napakahalaga po na makita at makilala po natin kung sino po yung totoong Jesus ng Biblia. Okay? Sabi po natin, sino ba ang Panginoon? Ano ba ang sinasabi ho ng salita ho ng Diyos patungkol po sa Panginoong Jesus? Kahapon po ay nakakatuwa po ang Panginoon dahil meron ho tayong binubuksang gawain sa pinagbayanan. At kahapon po nagkaroon po tayo ng una pong doon, parang intro po sa kung ano pong mangyayari. Ang dami hong mga mamis. Okay, sabi ko nga kay Tina, next time, imbitahin natin ang Zumba ladies ng kalit-kalit. Okay? Kasi puro mami ang dami po talaga, may mga kabataan din. At nakakatuwa po ang Panginoon, sabi niya sa akin, alam nila, sabi niya, wag kang matakot mag-preach about sa Panginoon. Sabi niya, alam nila na ang pupuntahan nila ay gawain po ng Panginoon. Alam nila na Bible study. Nakakatuwa po yung ganun pa, ang dami pong pumunta, Kaya po, ngayon po ay gusto ko nating makita, gusto ko nating makilala po ng bawat isa kung sino po talaga yung Panginoong Jesus. Kasi po, ang tatakalakayin po natin ngayon, napakahalaga po. Sabi po dun sa sinabi ho ni Pastor Walter last Sunday, I am the bread of life. Jesus is claiming that He is the bread of life. Naunawaan po natin, He is claiming yung word na I am. Sabi nga ni Pastor Walter, ano po yung Greek word po nun? Ego? Okay, nakikinig kayo, mapupunta kayo sa langit. Okay? Naunawaan po natin, He is claiming what? He is claiming that He is God. Yung salita pong I am, kung titingnan po natin, sabi po ni Moises, nung nakatagpo niya po ang Diyos sa burning bush, sabi ho ni Moises, di ba sabi ho ng Diyos sa kanya, gagamitin kita Moises para palayain ang mga Israelita. Ito ang sasabihin mo, ito ang gagawin mo. Sabi ni Moises, anong sasabihin ko pag tinanong nila sa akin kung sino ka? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Sabihin mo, I am. Okay? When we say I am, napakahalaga po nito. Kaya po mayroon po tayong I am series.
Di ba natandaan nyo po, sabi ni Pastor Walter, bakit dito natin malalaman, dito natin makikita bakit ba namatay ang Panginoong Hesus sa atin. Okay? Kaya po nung sinabi ho niya dun sa mga Pariseo, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat ng tinuturuan niya, nung sinabi niya, yung salitang I am, pakinggan ho nating mabuti, this is very important. Bakit po nagtaasan ang kilay nilang lahat? Who are you to claim that? Who are you to say that? Nagalit ho sila para ho sa kanila isang kalapastanganan na i-claim ho ni Jesus Christ yung salitang I am. Kasi para sa kanila, diba, sa Diyos po yun Ngayon hindi ho sila naniniwala. Kaya po, nung sinabi niyang, I am the bread of life, He is claiming to be God. Because He came from the Father and He is going to the Father. Yung authority po, hindi po yun ang galing sa Kanya. The authority comes from the Father Himself. Naunawaan po natin, kaya ganun po ang Panginoong Jesus. Naunawaan po natin. Kaya po, ano pong significance? Mahalaga po na makilala ho natin. At ano ba yung magagawa ng Panginoong Jesus na ito sa buhay po natin? So sinabi niya, I am the bread of life. Then Jesus declared, I am the bread of life. Okay? Yung salitang I am. Okay? When we say, I am, He is claiming to be God. At siya po ay Diyos. Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Okay? Napakahalaga po niyan. At dito rin po sa papag-aralan po natin, makikita rin po natin yung salitang believe. Okay? Sabi niya, but as I told you, you have seen me and still you do not believe. Yun ang problema po sa atin Diba? Yun ang problema dun sa mga taong tinuturuan niya. Even the disciples, nakita na ho nila yung miracle na ginawa niya. Nagpakain siya ng libo-libong tao. And yet, diba? Hindi pa rin sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Minsan po tayo ganyan. Kaya sabi ng Panginoon, kaya naman kayo lumalapit sa akin, hindi dahil, minsan ganun dahil dun sa miracle, hindi dun sa dun lang po sa nakukuha nila sa Panginoon. Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry. I am the bread of life. Jesus Christ is the bread of life. Minsan po sa buhay po natin, diba? Sino dito yung gutom sa pagmamahal? Okay, nagngitian yung mga youth natin. Huwag yung tingnan yung katabi nyo. Okay. Sino dito yung gutom sa pagmamahal? Saan nyo po hinahanap? Sa mga lalaki? Sa mga babae? Pakikipagrelasyon? Diba? Kaya boyfriend tayo ng boyfriend, girlfriend tayo ng girlfriend, papalit-palit tayo ng karelasyon. You are not contented with one partner in life. Naghahanap ka pa ng iba. Gutom ka sa pagmamahal and you're looking for a wrong person. Naunawaan po natin, sabi ho ng Panginoon, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Hinahanap mo sa tao, iyan ay kulang din Hindi ka kayang punuin iyan. Ang pagmamahal na makakapuno sa ating kagutuman ay matatagpuan lamang po sa totoong tinapay ng buhay. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Diba, sino ho dito yung gutom sa papuri ng tao? Gusto mo lagi kang ipiplease. Sabi ho ng Panginoon, do not please. Do not be man pleaser, but God pleaser. Naunawaan po natin, hindi po yung wag kang magutom sa papuri ng tao. Doon ho tayong magutom sa papuri ho ng Panginoon. Kahit po hindi ka purihin ng tao, pero ang ginagawa mo, nakikita ng Diyos. The Lord will reward your labor. Naunawaan ho natin, sino ho dito yung gutom ho sa mga bagay sa mundong ito? Diba, nagkaroon ka ng bahay, hindi ka pa rin kontento. Pinag-iba mo.
gusto ko ng ganito, may terrace. Nagkaroon ka na ng terrace, pinag-iba mo na naman, ay gusto ko may third floor. O, diba? Hindi ka na humakontento sa buhay. Nagkaroon ka ng sasakyan kasi gusto mo ng sasakyan. Eh, nakita mo yung kapitbahay mo, nakatera. Ikaw nakaano ka? Naka L3. Ay, ibebenta ko to. Bibili ako ng bago. Eh, may nakita ka na namang bago. Wala pong kakontentuhan. Naunawaan ho natin. Tandaan ho natin. There are things in this life that world cannot satisfy us. Only God can satisfy the hunger of our soul. Amen po. Wala hong ibang makakapuno niyan. May mga bagay sa buhay po natin na tanging ang Diyos lamang po ang magbibigay ng kasapatan sa atin pong buhay. Naunawaan ho natin, sabi ho ng Panginoon, He is the bread of life. Whoever comes to Him will never go hungry. Naunawaan ho natin, whoever believes in me will never be thirsty. Naniniwala ka ba sa Panginoong Jesus? Ano po? So yun po, ngayon po ay tingnan ho natin. Sabi ho, I am the bread of life. When we say I am, He is claiming. Kasi ho, di ba sabi ho ng Diyos kay Moises, ano sasabihin? Sabihin mo, I am. Okay? It is God. Okay? So, tingnan ho natin ngayong hapon ito. John 8, verse 12 to 21. This is very important. Ano po, so tapos na tayo sa I am the bread of life. Now we are going to I am the light of the world. When Jesus spoke again to the people, He said, I am. Okay, He claimed na naman yung salitang I am. Okay? Kinlaim na naman po niya na siya ay Diyos. Okay? At mamaya titingnan ho natin. Sabi niya, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. The Pharisees challenged Him, here you are. Ayan ka na naman, sabi ho nung mga Pariseo, appearing as your own witness. Okay? Sabi niya, nagsasalita ka na naman, your testimony is not valid. Ang sinasabi mo ay hindi totoo. Okay. Parang sinabi niya, I am the light of the world. Sabi ho ng mga Pariseo, you're a liar. Parang ganun ho. Hindi ho sila naniniwala. Okay? Sabi niya, Jesus answered, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. Tindi ho ng niya, no? This is the authority. Pakinggan niyo yung mabuti. Sabi niya, even if I testify on my own behalf, sabi niya, kahit ako lang nagsasalita, my testimony is valid. For I know where I came from. Alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako paparoon, pupunta. Sabi niya, for I know where I came from and where I am going, but you have no idea where I come from or where I am going. You judge my human standards, I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are true, because I am not alone. Sabi ho, I stand with the Father who sent me. Okay? Saan daw siya? Sabi niya, in your own law, it is written that the testimony of two witnesses is true. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father. Grabe, kailangan nyo ng patotoo. Sabi niya, ang aking Ama who sent me. Then they asked Him, where is your Father? You do not know me or my Father. Jesus replied, if you knew me, you would know my Father also. He spoke those words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Okay, tingnan ho natin mabuti yan.
Ano ho ang setting? Saan ho siya nagtuturo? Nasaan po ang Panginoong Jesus? Nasa loob po siya ng templo. At sa templo ho, noong unang panahon, pakinggan ho natin mabuti. Sa loob po ng templo, mayroon nung tinatawag na Gentile area. Para sa mga Gentiles lang. Doon lang ho sila. May tinatawag din pong women court. Ang lahat ng doon ay puro mga babae. So nandoon po siya sa loob ng templo habang siya ho ay nagtuturo at nagsasalita po ng mga ito. Okay, yet no one seized him because his hour had not yet come. Wala hong humuli sa kanya. Once more, Jesus said to them, pakinggan natin mabuti, mamaya ho, tatakan natin to ha. I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Tingnan ho natin. Sabi ho sa Tagalog, okay? Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kanya ng mga Pariseo, ikaw lang ang nagpatotoo tungkol sa iyong sarili, walang kabuluhan ang ganyang patotoo. Sinabi nila, ikaw lang nagsasabi ng ganyan. Hindi totoo ang pinagsasabi mo, sinungaling ka. Parang ganun ho. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi nyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Sabi po, Sabi niya, humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako kilala at hindi rin niyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa iyon ang itinakdang panahon. Okay. Diyan lang po tayo. Tingnan ho natin sa verse 12. Sabi ho ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Whoever follows me will never walk in darkness. So sinabi ho ito ng Panginoon, pakinggan ho nating mabuti. Tinuro niya po ito nung bago ho, pagkatapos po nung yung babaeng nahuli pong nangangalunya. Diba? Naalala niyo po yun, yung babaeng nangangalunya na pinagbabato ho. Diba? Tapos sabi ng Panginoon, gumuhit po siya. Okay. Sabi niya, ang sino mang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Anong ginawa ho ng mga tao? Pahiya sila eh. Diba? Kasi kinokondemo nila yung babaeng nangangalunya. Kung sino-sino ho ang kinakasama. Nung makita niya ang Panginoong Jesus, dun ho siya nakakita ng liwanag. Naunawaan ho natin? So tinuro ho ng Panginoon, pagkatapos po ng encounter na yan, kaya ho yung mga tao, anong ginawa ho ng mga tao? Sabi ho ng Panginoon, sige, ang sino bang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. May bumato ba? Ha? May bumato? Wala na ho nakabato kasi wala naman hong hindi makasalanan. Lahat ho sila nag-uwian na. Iniwan na ho nila yung babae. At dito ho, kinlaim ho ng Diyos, ng Panginoong Jesus yung salitang, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Grabe po, dun ho.
nung makatagpo po, pakinggan ho natin mabuti, nung makatagpo po nung babaeng mangangalunya ang Panginoong Jesus, doon ho siya nakakita ng liwanag. Naunawaan ho natin yung buhay po niya na makasalanan. Diba? Grabe ho yung ibinigay ho sa kanya ng Panginoon. Hindi ho siya kinuntem, hindi ho siya hinusgahan ho ng Panginoon. Ano ho? Kaya ho, first time ho niya na grabe ho yung tagpo pong iyon. Doon ho siya nakatanggap ho ng pagtanggap ho sa kanya. Ulitin ko po, kaya po dito sinabi ho ng Panginoong Yesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Grabe. Ano ho? Will have the light of life. Okay. Nung unang panahon po, nung wala pa ho, sino ho? Tingnan mo natin sa Genesis 3:1. Gusto ko lang makita kung saan ang galing yung light. Okay? In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. Okay? Tingnan ho natin yung tatlong salita. Pakinggan ho natin. Bawat isa po sa atin. Ano daw po? Yung itsura ho ng mundo before, nung, sabi niya, now the earth was, number 1, formless. Number 2, empty. Number 3, okay, darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was hovering over the waters. Tingnan ho natin. And God said, let there be light, and there was light. Naunawaan ho natin, so kanino ho galing, sino ho, kaya nung sinabi ho ng Panginoong Jesus that I am the light of the world, He is claiming to be God, He is claiming to be part of the creation. Naunawaan ho natin, sila ho, siya, diba? Sabi ho, tingnan pa ho natin. Mamaya ho, babalikan ho natin yung salitang formless, empty, and darkness. Just to give you background po kung saan ang galing ho. At bakit ho kinlaim niya na I am? Kasi Diyos po siya. Tingnan ho natin sa John. Sabi ho dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? Bakit ho may karapatan ho? Bakit kiniklaim ho ng Panginoong Jesus ang salitang I am? Sabi ho niya, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. So He is part of the creation. Naunawaan ho natin? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Napakalinaw. Wala ho tayong kailangang alisin, wala ho tayong kailangang idagdag. Jesus Christ is part of the creation. And you cannot part of the creation if you are not God. Remember that. Naunawaan ho natin? So ang Panginoong Jesus po ay Diyos. Ano po? That's why He is claiming that I am, okay? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay? So, ito na naman po yung light. Sa English po, mamaya basahin natin. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang, ano daw po? Ilaw ng katauhan. Sa English po, sir. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him, what? In Him was life, and that life was the light of all mankind. Naunawaan ho natin. That's why, dyan ho nanggaling ho yung ilaw. Ano po? Tingnan ho natin sa John 3, verse 1 to 2. Remember Nicodemus? Sino ho nakakakilala kay Nicodemus sa mga matatagan na?
Okay, he was a Pharisee that time. Okay, galing niya ho sa salita ho ng Diyos, pero nung nakatagpo niya ang Panginoon, nagkaroon ho siya ng encounter. Doon ho niya nakilala ho kung sino ang Panginoong Jesus. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Supay talino po nito. Magaling ho sa salita ho ng Diyos. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Saan daw po galing ang Panginoong Jesus? Saan po? Sa Diyos. Sabi niya, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with Him. Kaya po yung claim ho ng Panginoong Jesus na I am, nakabase po yun sa relationship niya sa kanyang Ama, sa Diyos Ama. Naunawaan ho natin? Okay? So napakalinaw. Ano po? Ang authority ay hindi ho galing kung kanino. Ang authority comes from the Father Himself. Okay. O, tingnan ho natin. Balik ho tayo. Sabihin nga natin, I am the light of the world. Sabi ho dyan, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sino ho dito yung kahit buhay ka, di ba? Wala naman ho siguro sa atin na may gusto na kahit humahininga tayo, pero unti-unti tayong namamatay. Di ba? Naunawaan po natin, sabi ho niya, I am the light of the world. Whoever follows me. Sabihin po natin, follow. Okay, sa mga estudyante, ang follow, verb or adjective? Mga major in English. Okay, pag sinabi ho natin follow, it is an action word. Okay? Whoever follows me will never walk in darkness. Ang linaw ho, ang sino mang sumusunod, ang sino mang susunod sa Panginoong Jesus, hindi na ho, diba, lalakad sa kadiliman. Remember ho, pakinggan ho ninyong mabuti, church, nung panahon na ang mga Israelita ay nasa desyerto, ano ho ang kanilang, ano ho ang nagsilbing ilaw nila sa panahon ho ng pagdating ho ng gabi? Bakit ho sila nakakapaglakbay? The pillars of, ano po? Fire. At sa umaga po, ano po yung lumulukob ho sa kanila na nagbibigay ho ng lilim? Pillar of clouds. Okay. Remember po, sabi ho ng Panginoon, I am the light of the world. Pakinggan ho nating mabuti. Youth, tingin ho kayo sa akin. Every one of us. Since Jesus Christ is the light, if you are not with Jesus, wala ka hong liwanag, ikaw ho ay nasa dilim. Uulitin ko po. Kapag wala ho tayo sa Panginoong Jesus, tayo po ay nasa dilim. Naunawaan ho natin, tayo ho ay nasa kadiliman kapag wala ho tayong relasyon sa Panginoong Jesus. Naunawaan ho natin, sabi ho ng Panginoon, dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating kasalanan, nahiwalay ho tayo sa pagmamahal ng Diyos. At dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan nung siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya po, tandaan ho natin, sabi nga po, nung hindi pa ho sinasabi ho ng Diyos, let there be light, the earth is formless, diba? Ito ho yung makikita ho natin, empty, diba? Emptiness and darkness. Okay. Everyone, look at me. Kung wala po tayong totoong relasyon sa Panginoong Jesus, who is the light? You are formless.
you are empty. You are in the dark. Naunawaan ho natin, nasa dilim ho tayo. Wala pong kahulugan, wala pong purpose ang ating buhay. Kaya kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Diba? Sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabihin natin, light of life. Sino ho yung life? Sino ho yung buhay? Tingin ho kayo sa akin, Jesus will be the one to be your light, to lead you in your eternal life. Ang Panginoong Jesus po, ang liwanag po ng Panginoon, ang magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung wala po tayong Panginoong Jesus sa buhay po natin, wala po tayong buhay, wala ho tayo sa liwanag, tayo ho ay nasa dilim. Kaya po, kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Why are we teaching all these things? Why are we preaching this? Because we need you. We want you to have the light of life. We want you to have Jesus Christ in your life. Youth, daming kabataan. Hindi ho aksidente na naririto kayo, hindi nagkataon na nandito kayo. Diba? Minsan ho, ang corny naman, magbabasa ng Bible, minsan ang corny naman, mag-pray ka, ganito, ganyan. Hindi po yan corny. Hindi po yan pagiging baduy. Kasi ho, ang Panginoong Jesus, kaya kang, sabi ho ng Panginoon, diba? Without Jesus in your life, you have no real life. Wala ho tayong totoong liwanag, wala ho tayong totoong buhay. Diba? Ganda ho nung sinabi ho nung isang artista. Siguro napapanood niyo siya. Sabi niya, yung mga kabataan, ito lang mensahe ko sa inyo. Mag-umpisa kayo ng maaga, mag-umpisa kayo. Ngayon pa lang, kilalanin niyo ang Panginoong Jesus ng Biblia. Sabi niya, bigay niyo ang inyong buhay sa Panginoon. Itodo ninyo ang inyong pagsamba, ang inyong pagkilala, pagsunod sa Panginoong Jesus. Sabi niya, ganun, tama ho siya eh. Ito ho yun, Sabi ho, uulitin ko po, I am the light of the world. Sa lahat po na nakakilala sa Panginoon, alam ho natin yan eh, no? Diba si Pablo, dati ho, dilim ho eh. Dilim ho yung nakikita niya. Pero nung binuksan ho ng Panginoon ang kanyang mga mata, nakita niya ho ang liwanag ho ng Panginoong Jesus. At doon po, sumunod ho siya sa Panginoon. Para sa ating bawat isa po, ang bawat hakbang nyo ba, mga kabataan, mga magulang, bawat isa ho sa atin. Ito ho, ang bawat hakbang po ba natin na ginagawa po natin sa ating buhay ngayon, papalapit ba sa liwanag? O papalapit sa kadiliman? Yun po yung tanong ho sa atin, That's why itong paalala ho sa atin ng Panginoon, be mindful of your every step. Ingatan po natin bawat hakbang ho natin. Bawat desisyon po natin, ingatan po natin. Kasi ang tanong po sa atin, ang bawat desisyon ko ba, ang bawat ginagawa ko ba, ang bawat hakbang ko ba, papalapit ba sa liwanag, patungo ba sa Panginoong Jesus o papalayo sa nagbibigay ng totoong liwanag at buhay? Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Okay, naunawaan po natin. Kaya po, remember that the light, Jesus Christ is the light. Sabi niya, I am. Ako lang ang makapagbibigay sa inyo ng liwanag, totoong liwanag na hindi ho mamamatay kailanman. Diba yung mga liwanag na nakikita nyo pag nag-brown out, wala ng liwanag. Sabi ho ng Panginoon, I am the light of the world. Whoever follows me. Meron hong word na follow. Diba ho, mga kabataan, mga magulang, are you following the light? Are you following Jesus Christ in your life? Maaaring kilala mo naman
akin. Bata ka pa lang, kilala mo ng Panginoong Jesus, alam mo na siya yung namatay, inilibing at muling nabuhay. Bakit ganito pa rin yung buhay ko? Bakit paulit-ulit pa rin akong nagkakamali? Ang tanong, baka nagkukulang, mayroong kasunod eh. Whoever follows me. Whoever follows me will never walk in darkness. Naunawaan po natin. Di ba ho? Remember po, the light of the world will guide you. The light of the world will strengthen you. The light of the world will carry you through. Lalo na po sa panahon ng kadiliman ng buhay. Sa panahon po ng dilim ho ng kasalanan, the light of the world will give you what? Ang Panginoong Jesus ang magbibigay sa iyo ng liwanag na anak, ito ang dapat mong tahakin. Hindi ka para dyan. Niligtas na kita sa kasalanan. Binago na kita. Hindi ka na para dyan. Naunawaan po natin, the light of the world will guide you. Sa dilim po ng lungkot ng buhay, the light of the world will strengthen you. Siya po ang magpapalakas ho sa atin. The light of the world will comfort us. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Naunawaan ho natin. Alam niyo, sabi nga po, when missing someone who is in heaven is another kind of pain. Okay? At until now ho, I'm still missing my father po. Kasi hindi ko nga po siya nakasama ng matagal. Dahil nga po, sumunod po ako sa Panginoon. Nung time po na siya po ay kinuha na ho ng Diyos, grabe ho, hindi ako makaiyak ng iyak na iyak. Sa mga panahon pong ganun, grabe ho yung kita ko ho na sila, sa akin ho sila kumukuha ng lakas that time. At nung pag-uwi ko, doon pa lang po ako nakaramdam ho talaga ng sobrang sakit. At hanggang ngayon ho, namimiss ko po ang aking ama. At yung kinanta ho natin kanina, sabi ho doon, ang lahat ng aking pagluha, ang lahat ng iyong pag-iyak, binibigay mo sa Panginoon, And until now ho, hindi ko pa ho kayang tumingin sa mga kahit ho sa mga pagbabrowse ko po, pag may nakikita ho akong pinaglalamayan, hindi ko matingnan. At pag pinapunta niyo po ako ngayon sa nawalan ho, sa lamay or sa wake, hindi ko pa ho kaya. Pero sabi ko nga, paano pag kailangan ko hong magturo? Kaya ko naman siguro sa biyaya ng Panginoon, pero yung sarili ko po, ayoko pa po. Pag nasa Panginoon ka na po, pakinggan ho natin mabuti. Ito ho, when you are in the light, when you have the light of life in your life, you will not be afraid of suffering. Ulitin ko po, when you have the light of life, when you have Jesus Christ in your life, you will not be afraid of suffering. Hindi ka ho matatakot, although masasaktan ka, magdadalamhati ka, iiyak ka, pero the light of life, Jesus Christ will give you hope para makapagpatuloy po tayo. Paano pag wala ho tayong Panginoon sa buhay? Paano ho pag wala ho tayong Panginoon ho? Saan ho tayo kukuha po ng lakas? Saan ho tayo mananatili ho tayo sa dilim? Diba? Yan ho yun eh. Sa panahon po, sabi ko nga, pinakamahirap na ho siguro na maranasan ho natin, mamatayan po tayo. Pero sabi ho ng Panginoon, I am the light of the world. Diba? Sa panahon po ng kapaguran, sa panahon po ng kalituhan, ang liwanag po ng Panginoon ang magbibigay ho sa atin ng kasagutan sa lahat ng ating katanungan, ng kapayapaan. Sa panahon po ng atin hong kapaguran, physically, ang liwanag po ng Panginoon ang magbibigay po sa atin ng kapahingahan. Sa panahon po na tayo po ay nabubuhay po
sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ang liwanag pa ng Panginoon po ang mag-guide po sa atin para ho bumalik ho sa Panginoon. Okay? Kung titingnan po natin, sabi po ni Santiago nung siya po'y nasa Patmos Island, sabi po sa pahayag, dadating daw ang time, pakinggan po nating mabuti, dadating daw po ang time na kung saan ang araw po ay hindi na ho titigil, ang liwanag ay hindi na ho titigil, at wala na hong araw na magbibigay ho ng liwanag. Sino na ho ang magbibigay liwanag? Ang kaluwalhatian po ng Diyos. The glory of God will give us light. Kaya sa panahon na dumating po ang Panginoon, wala na hong dilim. Sabi ho, yun ho yung bagong langit, bagong tahanan po natin, wala na hong kadiliman. Remember, this is the promise of God. Pakinggan po nating mabuti. Sa lahat ng nasa Panginoon, sa lahat ng nagbigay ng buhay, sa lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus ng Biblia, hindi ka na lalakad sa kadiliman kailanman, sapagkat ang totoong liwanag, ang totoong buhay ay nasa sayo. Naunawaan po natin, yan po ang pangako ng Panginoon ho sa atin. Sabi niya, the Pharisees challenged him, here you are, appearing as your own witness, your testimony is not valid. Jesus answered, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. Bakit ho nasasabi ho ng Diyos, nasasabi ho ng Panginoong Hesus ang mga salitang I am? Because He knows where He came from and He knows where He is going. Naunawaan po natin, alam niya, galing po siya sa Diyos, galing po siya sa Ama. You judge my human standards, I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are true because I am not alone. I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two witnesses is true. Kailangan daw po may dalawang witness para matibay at maging totoo. Sabi ho ng Panginoong Yesus, I am the one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. O anong laban nyo dyan? Diba? Then they asked him, where is your father? You do not know me for my Father. You do not know me or my Father. Jesus replied, if you knew me, you would know my Father also. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Once more, Jesus said to them, this is my closing remark for everyone. Dito na ho ako magtatapos. Sabi ho ng Panginoon, I am going away and you will look for me. And you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Sa Tagalog po. Tingnan ho natin mabuti. Friends, parents, youth, bawat isa po sa atin, ito po'y salita ho ng Panginoon. At hindi po nagkataon na nandito po kayo. May plano po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. If this is your first time to hear this word, sinabi ho ng Panginoong Jesus. Naunawaan po natin, sabi niya, muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. This is coming from Jesus Christ. Sabi ho sa aklat ho ng Jeremiah, diba? Sabi ho ng Panginoon, lapit kayo sa Kanya habang siya ay nandyan pa.
Diba ho? Sabi ho ng Panginoon, dadating ang panahon na aalis ho ang Panginoong Jesus at hahanapin po natin siya. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. This is the time. Sabi ko nga po, kahapon po sa pinagbayanan, 2 Corinthians 6 verse 2. There is no other time. Hindi po bukas, hindi po sa isang araw, hindi po sa isang linggo. This is the time of your salvation. And God is offering us a free gift of salvation. Wala na tayong kailangang dalhin. Wala na tayong kailangang gawin. All we need to do is come. Come now, for everything is now ready. Lahat nakahanda na. You just have to sit down and eat and dine. Hindi ka magdadala ng kahit ano, wala kang dadalhing regalo, wala kang dadalhing pagkain. This is not a potluck. This is a great banquet that God, that Jesus Christ is inviting us. You only have to come. And that invitation is now. Ngayon na po yan. Baka dumating po yung panahon na hindi na ho natin makita, mahanap ang Panginoong Jesus. Sabi po niya, meron pong yung mga iniimbita po doon, diba? Ang dami yung excuse. What is the excuse of the first guest? Bumili ako ng lupain. Kailangan kong puntahan. What is the excuse of the second guest? Bumili ako ng 2 baka, ng 2 oxen. Kailangan kong subukan. Kailangan ko silang subukan kung sila'y malusog o okay sila. And what is the excuse of the third guest? I am newlywed. Bagong kasal ako. Hindi ako makakapunta. Makakabawas ba sa relasyon ninyong mag-asawa? Ang papasukin po ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Minsan po ganyan po tayo. What is our excuse sa Panginoon? Busy ako sa work. Diba? Ang dami kong ginagawa. What is our excuse? Number 2, may binili akong bagong sasakyan. Kailangan kong i-test drive, kailangan kong i-road trip, diba? May bago akong bahay, kailangan kong subukan. Baka tumutulo, diba? Ano ho yung mga excuse natin sa harapan ho ng Panginoong Jesus? Sabi ho ng Panginoon, diba? Yung mga inimbitan niyang una, kailanman hindi makakatikim ng kanyang handa. Sabi mo sa katabi mo, merong hindi makakatikim ng handa. Yan po ang katotohanan ng salita ho ng Diyos. Meron pong hindi makakatikim ng handa. And ito po ang question po natin ngayong hapon. Sabi ho ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi ho ng Panginoon, but if you believe, whoever believes in me. Okay, yun ho ang pangako ho ng Panginoon eh. Sabi niya, ang sino mang maniwala, okay, hindi ho mamamatay sa kasalanan. Can we just stand up? Okay. Can we just close our eyes? Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po ay ituon lang po natin ang ating sarili po sa Panginoong Jesus sa mga oras na ito. Uulitin ko po, sabi ho ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Whoever follows me will never walk in darkness. He is the light who give us life. Siya po ang ilaw na nagbibigay po sa atin ng buhay. Kung wala po tayo sa liwanag, tayo po ay nasa dilim. Wala pong neutral ground. Uulitin ko po, sa bawat isa pong naririto, wala pong neutral ground. Kung wala ka sa liwanag, ikaw ay nasa dilim. At
At ang paanyaya po sa atin ng Panginoon ay we need to believe in Jesus Christ who is the light of the world. We need to believe in Jesus Christ who is God. I am. If you have the light, you will have life. Kung meron po tayong liwanag, magkakaroon po tayo ng totoong buhay. Ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ang magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang liwanag ng Panginoong Jesus ang magbibigay po sa atin ng kalakasan sa panahon na hindi na po natin kaya ang mga hamon po ng buhay. Ang liwanag po ng Panginoong Jesus ang gagabay po sa atin sa panahon ng ating kalituhan, sa panahon na hindi po natin alam ang mga susunod na hakbang po natin. Hindi po natin alam kung ano pong gagawin po natin, kung ano pong direksyon ang tatahakin po natin. The light of the world, the light of Jesus Christ will guide us. The light of the world, the light of Jesus Christ will strengthen us sa panahon po na tayo po ay bagsak na. Sa panahon na hindi na po natin kayang humakbang, the light of Jesus Christ will strengthen us not to give up. In the midst of our pain and suffering, the light of Jesus Christ will carry us through. At kung paano po dinala ng Diyos ang mga Israelita sa lupang pangako sa pamamagitan po ng apoy, ng ilaw po ng apoy, the light of Jesus Christ will lead us also to the promised land which is in Jesus Christ Himself. Sa panahon na tayo po ay nasa gitna ng ating mga kasalanan, namumuhay tayo sa ating pagkakasala, the light of Jesus Christ will shine on us para makita natin na hindi tayo para sa kasalanan, hindi tayo nilikha ng Diyos para sa kadiliman, but we are created by God for Him and for Him only. Kaya po ngayong hapon, kung ang paniniwala mo, ang pananampalataya mo, wala po sa Jesus na ito, wala po sa light of the world, wala po sa Panginoong Jesus, God is calling us. God is inviting us na right now, ngayon po, wala na pong ibang panahon. Come! For everything is ready now. Wala na po tayong gagawin. Wala na po tayong kailangang dalhin. All we need to do is believe in Jesus Christ who died and rose again for our sin. Panginoon, aming Ama, kami po ay lumalapit po sa inyo sa hapong ito. Naririto po kami, Panginoon. Sige po, sa mga kabataan po natin, sa bawat isa pong naririto, just a simple lang pong pagsasabi, Panginoon, binubuksan ko po ang puso ko po sa inyo.
sa Panginoong Jesus na ilaw ng sanlibutan. Gusto ko pong maranasan ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Remember, if you have Jesus Christ in your life, you have the light. Sabihin po natin sa Panginoong Jesus ngayong hapon, Panginoong Jesus na ilaw ng sanlibutan, who is the light of the world, binibigay ko po sa inyo ang aking buhay. Can we just sing the song? Ang title po ng song ay Scandal of Grace. Grabe ho yung habag, yung pag-ibig na ibinigay ho sa atin ng Panginoong Jesus. At ngayong hapon, tanggapin lang po natin ang habag, ang biyaya, ang regalo po ng kaligtasan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. At wala na pong ibang panahon para po tanggapin ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. Ngayon na po. Sige po, awitin lang po natin ang awit na to sa Panginoong Jesus. Grace, what have you done? Burdened for me on that cross, accused in the absence of parole, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. And then, where is your stain? Your Paris is dead as my sin. The cross has taught me to in mercy, my heart now to sing. The day in its trouble shall come. I know that your strength is enough. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. And it's all
Because of you, Jesus, it's all because of your love that my soul will live. It's all because of and it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will. It's all because of you, and it's all Jesus. It's of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. That Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. It's all because of you. And it's all because of you, Jesus. Sing it out to Jesus. Because of you, Jesus, it's all because of your love that my soul. Shout it out. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoong Jesus, ang aming ilaw. Uulitin ko po, sabi po dun sa awit, Jesus, the light of the world, died on our place, so that our soul will live. Because of the love of Jesus Christ, the light of the world, our soul lives. Aming Panginoong Jesus, salamat. Salamat po, Panginoon Ama, dahil kayo ang ilaw. Kayo ang aming ilaw, ang ilaw na kailanman ay hindi mamamatay. Ang ilaw na patuloy pong magbibigay po sa amin ng liwanag. Ang ilaw, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan. Ang ilaw na magbibigay sa amin ng pag-asa. Ang ilaw, Panginoon, Ama, na kami po ay sasamahan sa aming pong lakad upang patuloy kaming maging matagumpay, Panginoon, Ama, sa aming paglalakbay patungo po sa inyo, aming Diyos. Remember, friends, that without the light, without Jesus Christ in our lives, we are formless. We are empty. Tayo po ay nasa dilim. Kaya po, sa hapong ito, hayaan po nating ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoong Jesus na atin pong ilaw. And Jesus said in His word, whoever follows Him will never, never, ever walk in darkness. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon Ama. Pinili mo kami, Panginoon Ama. Pinag-alayan niyo po kami ng pagmamahal. Maraming salamat po.
sambahin po kayo, Panginoon. Patuloy po naming ibinibigay sa inyo ang aming buhay. Patuloy ka po naming pinupuri, sinasamba at ninadakila, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon Ama. Maraming salamat po, aming Diyos. Salamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.